Magandang araw at welcome sa DJ Dags Podcast, kung saan ihahatid namin sa inyo ang mga maiikling kwento ng pag-ibig, pamilya, at marami pang iba. Ako si Dags, ang inyong host, at sa bawat episode, maglalakbay tayo sa mga kwentong punong-puno ng damdamin at aral na siguradong tatatak sa inyong puso. Kaya't mag-relax, makinig, at samahan niyo ako sa mga kwentong magpapainit ng inyong damdamin. Ang pag-ibig ni Carlo. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, lumaki si Carlo, isang tahimik at mabait na binata. Lumaki siyang nag-iisa kasama ang kanyang ina na si Aling Linda, na isang guro sa kanilang barangay. Sa mulang edad, pumanaw ang kanyang ama, at mula noon, naging malapit si Carlo sa kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging malapit, alam ni Carlo na may puwang sa puso ng kanyang ina na hindi niya kayang punuan. Ilang taon ang lumipas, nakilala ni Aling Linda si Manrico, isang balo at mabait na magsasaka. Nagkakilala sila sa isang pagtitipon ng mga guro at magsasaka, at hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nang nagdesisyon silang magpakasal, ipinalam nila ito kay Carlo. Bagamat nagulat, natutunan ni Carlo na tanggapin ang bagong pamilya. Nang lumipat si Manrico sa kanilang bahay, napansin ni Carlo ang ilang bagay. Bukod sa pagiging mabait at maasikaso ni Manrico, may kakaibang pakiramdam na umusbong sa kanyang puso, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang bawat kilos ni Manrico, ang kanyang matikas na tindig, ang kanyang masayang ngiti, at ang kanyang mabait na pagtrato sa kanya. Unti-unti, naramdaman ni Carlo na ang damdamin ito ay higit pa sa paghanga. Isang gabi, hindi nakatulog si Carlo. Inisip niya ang damdamin niya para sa kanyang ama-amahan. Bakit ako nagkakaganito? Tanong niya sa sarili. Mali ito. Hindi dapat ganito. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang puso. Nais niyang labanan ito, ngunit sa tuwing nakikita niya si Manrico, lalo lang lumalalim ang kanyang nararamdaman. Dumating ang isang gabi na hindi na nakatiis si Carlo. Nag-usap sila ni Manrico habang nagiinuman sa kanilang bakuran. Nang medyo lasing na si Carlo, napagtanto niya na kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Tay, simula ni Carlo, nang hihina ang boses. May sasabihin po ako sa inyo, pero huwag niyo sanang ikagagalit. Nag-aalala si Manrico, ngunit inakbayan niya si Carlo. Ano yun, anak? Anong problema? Hindi makatingin ng diretsyo si Carlo. Tay, hindi ko po alam kung paano sasabihin ito. Pero po, parang nahulog ang loob ko sa inyo. Hindi bilang anak, kundi bilang isang taong umiibig. Tahimik na tumitig si Manrico kay Carlo, tila nag-iisip. Sa mga mata nito, makikita ang pagkabigla, ngunit hindi galit. Carlo, mahinahong wika ni Manrico, hindi ko inaasahan ito, pero naiintindihan kita. Mahal kita bilang isang anak, at kahit anong nararamdaman mo, hindi magbabago yon. Pero kailangan nating tandaan na may mga bagay na hindi natin kayang palitan o baguhin. Napaiyak si Carlo, nahihiya at litong-lito. Pero naramdaman niya ang yakap ng kanyang ama-amahan, isang yakap na puno ng pagmamahal at pangunawa. Carlo, patuloy ni Manrico, ang mahalaga ay hindi nawawala ang respeto natin sa isa't isa. Alam ko na mahirap ito, pero nandito ako para sa iyo. Kahit anong mangyari, katay mo pa rin ako at walang magbabago doon. Mula sa gabing yun, nagsimulang maghilam ang sugat sa puso ni Carlo. Bagamat mahirap, natutunan niyang harapin ang kanyang damdamin at unti-unting bumitaw sa pag-ibig na alam niyang hindi dapat ipilit. Sa tulong ni Manrico, nahanap ni Carlo ang kapayapaan sa kanyang puso at natutunan niyang mahalin ang kanyang ama-amahan bilang isang totoong tatay, isang pagmamahal na walang halong pagnanasa, kundi isang pagmamahal na nakabatay sa respeto at tunay na pamilya. Dumating ang panahon na natutunan ni Carlo na tanggapin ang kanyang sarili at sa kanyang pagtanggap, natutunan din niyang bitawan ang nakaraan at magsimula muli. Bagamat hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan, alam niyang ito ang nagpatibay sa kanya bilang tao at bilang bahagi ng kanilang pamilya.